Mukhang magandang kombinasyon ng riders at saka musicians, kasi parehas mga, ano yan, mga masasayahin, ano? Oo. Di ba? At saka biyahero pare-pareho yung mga yan. Yes. Kung saan napupunta. Yeah. Wala akong pera pang biyahe. Oo. Anyway, yun nga. Yung napag-uusapan natin yung politika, no? May nakapag-share na rin sa amin yan. No? Na talagang ang hirap. And ako mismo naranasan ko yan, partner eh. Kasi sa amin, I'm a producer, no? So, nagtangka ako one time na sana mag-produce ng album ng isang kaibigan, no? So ang nakakadismaya kasi rito, that's why yung mga independent producers ay hindi basta-basta nakakapag-produce, no? Kasi yung policies ng media board, optical media board. So minsan sana makausap natin si Sir Ronnie Ricketts para malaman niya yung hinaing din ng mga recording artists. Kasi nung nakita ko yung policies, Brad, kahit yung singer o yung artist nainis. Kasi parang nagkakaroon ng yung tinatawag na monopoliya doon sa recording industry. Talaga? Gusto nila yung mga sikat na lang, ha? Hindi, tsaka yung the way na katulad ng sinasabi na yung mga policies doon sa how to produce the CD, the album. Ang dami doon na sabi ko kapag hindi ka mga requirement, ha? Oo, yung mga requirements. Na kung wala kang sapat na puhunan ng influensya, hindi ka makapag-record. And ang masaklap pa nito, tol, yung replication, imbes na pwede ka magpa-replicate sa ibang replication companies. Ang nakalagay doon, 2 lang ang accredited na replication companies ng CD. So, paano yun? Pupunta ka doon, and pag pumunta ka doon, sobrang mahal, kapatid. No, wala ka namang ibang pupuntahan dahil kapag pumunta ka sa iba, hindi naman accredited. At sasabihin, pagdating sa market, pirated. Kasi walang license, walang number yung CD. Kaya pirated nga ang dating. Diba? Pirated ang dating niya. Parang pinirata mo yung sarili mo. Diba? So, walang kapag-apag-asa pagka mga independent, ha? Hindi naman sa walang sistema, walang kapag-apag-asa. Ang kailangan lang siguro natin, medyo reviewin yung mga policies kasi yung mga ganyan katulad niyan na naka-monopolize, replication pa lang yan, naka-monopolize na. Ang mahal-mahal tuloy dahil 2 lang sila eh. So mag-usap lang yung 2, parang cartel na rin na nangyari. Di ba? Cartel sa pagre-replicate ng CD. Kaya ginagawa ng ibang musician sa internet na lang sila nag-aano eh. Totoo po. Nagtsatsaga. Nag-upload parang para lang mapansin yung kanilang mga musika. At minsan, pagka nakikita mo, pag naka-upload, ang daming nag-views, ano? Oo. Doon na lang sila napapansin ngayon. So, dapat medyo makita ng, ano yan, no? Ng ano ba yun? Optical Media Board, no? Na pinamumunukan ni Ronnie Ricketts, ano? Dahil nakakahiya nga namang biruin mo, mas nadidiscover yung mga talent sa YouTube, sa mga social media, salip na sila yung mismong sumuporta. Oo. So, yun yung kaya naintindihan ko yung, alam mo, kaya ang ending nun, naka-shelve ngayon yung project na yun. Kasi, hanggang sa pumunta na sa ibang bansa yung artist, bumalik na sa ibang bansa. Kasi, Phil-Am ito, kapatid. No, bumalik lang siya rito kasi gusto niyang i-share din yung music niya sa mga Pilipino, kapwa niya Pilipino. Kaya lang, yung short-lived niya, yung supposed to be 2 months niya nga, naging 4 months yata. Dahil lang gusto niyang ma-share yung music niya. Kaya lang, hindi naman nung nakita niya yung mga requirements, hindi naman mailabas. Then, pag pumasok ka naman sa mainstream, yun nga, katulad na sinasabi mo, ang hindi ko naman maano doon sa mainstream, sila ang lumalabas sa producer, pero, ang artist pa rin ang nagkakaroon ng burden sa paglalabas ng kanilang CD. Mostly, ganun ang nangyayari. So, hindi ko na sasabihin kung anong mga record companies ito. Pero merong ganung klaseng record company na kumbaga mas malaki pa yung kikitain nila kaysa sa kikitain ng artist. Ganun ba? Oo.
Kaya rin po dumadami po yung mga indie artists dahil rin po dyan. Kasi syempre po, pag independent po yung production po ng mga CDs nila, mas affordable po nila. Kahit na out from their own pockets po, kaya naman po. Kesa naman po sa legalize, yung talagang susundan nila yung due process. Hindi nila kakayanin. So, may record label. Opo. Legal naman mag-produce ng indie CD. Independent album, no? Pero yun nga, wala lang record label na malaki na Wala pong recognition. kumbaga walang nagma-market nung yun yung mahirap sa Dahil sa mga patakaran nga. Oo, tsaka yun yung mahirap kasi sa pag independent, yung market naman, yung pagma-market naman ng album mo. Kasi mostly pag may record label ka, sila yung nagma-market ng album mo eh. Mhm. So ngayon, once na ikaw naman ay yun nga, independent artist, mai-produce mo ng album mo, ang problema mo naman is yung pagma-market. Mhm. How would you introduce the album to the market? Teka, may nag-text, no? At ang masakit dito, pagdating sa market, dahil hindi dumaan sa kanila, sasabihin, pirated. Ayan, no? So, wala kang pupuntahan, ano? Magsikap ka na ikaw mismo ang mag-produce, disgrasya ka pa rin pagdating sa market, ano? May nag-text So, masaklap, ha? May nag-text ng quotation. Tungkol kay God. In life, many things happened unexpectedly. No matter how we plan and arrange our life in order, it's still God's plan that prevails in the end. We must learn to be flexible, accept the things that we can change. It may not be easy, but hardships deserves great rewards from God. So, God bless us daw. From 0915-989-0091. So, yon. Sino kaya sa kanilang mga lucky texter na ito ang mag-uuwi ng aking libro? Mamaya, i-announce natin yan sa Thursday. Kasi dodraw natin yung mga numbers nila, no? Anyway, yun nga. Siguro sabi nga niya, itong texter natin, life comes unexpectedly, di ba? Malay mo, makinig naman yung ating actually, kino-consider ko today kung talagang nakakakuha tayo ng support, no, from the authorities, no. Yung siguro golden age na ngayon ng ating record industry. Sana po. Hindi, kasi sa dami ng talents na nakikita ko, no. I was first exposed dun sa mga musicians actually nito lang. Kasi before, mahilig din ako sa music, pero hindi ganun ang mahilig talaga sa music yung brother ko kasi siya ang banda. So, nung inintroduce ako nung kanilang, yun nga, si Mr. Jing Enriquez, inintroduce ako sa Songwriters Philippines. Doon ko na nakita yung mga iba-ibang grupo ng mga musicians at saka yung struggles talaga nila, no? How actually yung brother ko lang yung grupo lang niya yung kanyang album is 10 years 20 years in the making na yata. Hindi pa rin na ilalabas kasi ganun din ang nangyari, no? Ito naman, ang nangyari naman, banda nila ang gusto siya ang kunin, iwan yung banda niya. So ayaw naman ng kapatid ko yun. Siyempre gusto niya, kung kukunin mo ako as vocalista, kunin mo rin yung banda ko. So, sa mainstream din nangyari yon, no? So, medyo, yun nga, kaya medyo mas maganda nga na medyo yung iba, nag-choose na lang na maging independent kasi mas napagyayaman nila Opo, mas nailalabas po nila yung gusto nilang ilabas. Since, alam naman po natin na may, kahit pa paano sa media, may censorship pa rin. So, pag indie po, mas freely nila na-express yung gusto nilang sabihin sa mga kanta nila. And yun nga, hopeful rin sila na sana, yun nga, maihatid nila yung mga messages nila sa public. Pero yun nga, since mahirap talaga, dahil mostly yung mga bumibili is friends, families. Yan po. Oo, kasi kaya kailangan talaga na meron ding nag-a-attend din sa mga independent artists to market their own yung mga albums nila. Kasi aanhin mo nga yung album mo, may CD ka nga kung hindi naman bebenta. Marami po kami dyan na diba? Kakilala pong ganyan. Marami na po silang mga CD indie, pero yun nga po, wala pong buibili. Oo, kasi nga hindi naman market and hindi na i-introduce sa ating publiko.
Kasi actually ang ating mga kababayan naman, kasi kung hindi mahilig yan sa mga independent artists, no? Why the likes of Jirelim, 'di ba? Nagki-click sila, Jirelim, 'di ba? And nasa mga YouTube din na discover. So siguro kailangan lang talaga yung proper exposure. So ito rin ang gusto ng The Early Show, DZRJ. That's why we're giving out the opportunity dito sa mga banda na ito. Thank you po. Musicians na magbisita rito and marinig naman sila ng mga kababayan natin, 'di ba? Maraming salamat po. So, alam mo yung ginagawa mo, hanga ako diyan in my personally kasi napakahirap niyan. Ang hirap ng ginagawa niyo tapos yung mga mahihirap kasi mostly yung iba especially yung ibang mga talent centers diyan, ibang mga talent companies, yung inaalagaan nila yung mga talents din, yung mga pera rin, no? Na nasa galing din sa mga may kayang pamilya, no? So wala ka masyadong makita ng mga talent centers na talagang sumusuporta doon sa mga independent yung mga artists na medyo yun nga galing sa mga underprivileged sector. And alam mo, partner Saldi, no? Ito lang na-discover ko, no? Mas marami talaga mga artists sa mga slum areas. Anyway, grassroots yan, no? Oo. Saan ba nanggagaling yung malalaki kundi sa baba? Yes, di ba? So, at saka, in terms of population, siyempre, nandun yung marami. Kung maraming population yan, marami kang choices. Yes. So, marami ka talaga madidiscover kung talagang pagtutuunan talaga ng pansin, di ba? Yes, totoo. Katulad yan dito sa may Quezon City naman, dito sa may Bagong Silangan. Ang dami rin dyan. Ang dami rin mga musicians dyan, magagaling kumanta, and magagaling sumayaw. Mga talented people din talaga na kailangan na talaga tutukan eh. Pag hindi mo tinutukan yung mga lugar na yan, yung mga ano na yan, mapapabayaan. And imbis na sa talent center o imbis na sa mga entablado ng malalaking teatro at malalaking music event center, doon mo sila makikita sa mga hindi ka nais-nais na mga lugar, 'di ba? And nahahatak pa sa masamang bisyo. So at least yung mga ganitong bagay yan ginagawa ninyo, maganda rin yan, no? Kasi bukod sa natutulungan nyo na yung mga artists, nagkakaroon pa sila ng pagkakataon to na makaiwas dun sa mga masasamang bisyo at saka yung mga masasamang gawain din, di ba? Gaya nga ng sinasabi nila kanina, di ba? Medyo yung image ng Tondo. Pero tingin ko yung image naman ng Tondo, hindi naman nakatulad noon, ano? Totoo po. Yes. Dahil kahit na ako, madalas din naman ako pumunta ng Tondo, hindi ko na rin nakikita yung mga dati na nagkakabulan ng ano, no? yung mga tipong asyong salongga. Tsaka ako, konti na rin halos yung mga nakatambay na nakahubad na tapos sa mga iskinita nagiinuman. Madalang na, di ba? Na tuwing dadaan ka, kailangan kang tumagay muna bago ka makalusot. Diba? So medyo nawawala naman na to. Although meron pang konti, di ba? Pero ibig sabihin, hindi na kasing talamak ng dati. No? Ngayon, kung magkakaroon ng katulad ng grupo ninyo na Tondo Music Society, na talagang nakatuon sa mga talent ng mga kabataan, maganda yan dahil na idadivert nyo yung atensyon ng mga kabataan, Kasi minsan yung kabataan, pagka makikitang yung kapaligiran niya ganon, at yung sitwasyon niya ganon, parang nawawalan siya ng pag-asa, di ba? Ngayon, kung may ganitong grupo na katulad ninyo, napakaganda niya, di ba? Dahil marami naman talagang talented na kabataan na hindi lang talaga nabibigyan ng sapat na pagkakataon. Yes. At saka, i-share ko lang, partner, historically wise, hindi naman dapat inferior ang Tondo. Dapat. Yan nga yung first developed community sa Manila, di ba? Pre-Hispanic Philippines yan. Kaya nga, Kaya dapat talaga ma-revive yung supremacy ng Tondo. Wow. Not only in Manila, pero siyempre in the whole history of the Philippines, di ba? Yes, kasi ang Tondo kasi was the capital talaga ng ng Luzon, Luzon Empire.
kung tawagin ng ating mga kapitbahay. Kasi kung pag-aaralan natin ang history talaga natin na meron tayong mga books, may mga books sa ibang karatig bansa natin na nagpapatunay na Tondo was a kingdom before the Spanish colonizers came in here in the Philippines. Parang minabasa rin po akong dito. Oo. Kaya nga meron tayong Raha Lakandula, si Lakandula and Raha Sulaiman. Sila yung mga royalties that time. So maganda yan na sabi ko nga kung alalaman lang ng mga taga-Tondo yung kanilang pinagmulan, no? Dapat sila maging proud talaga. Yes. At dapat nilang panindigan yung ganong klase sa history, di ba? Diba? Pero karamihan siyempre hindi nila alam yan, ano? Oo. So, what more kung sa mga musika ay maganda ito, may bagay sa paraan ng musika, di ba? Pwede. Dami nyo siguradong talent na compositors, di ba? Marami po. Kung may dadaan sa kwento ang historya ng Tondo, malaki influence yan sa mga kabataan. Tama ba ako? Opo, totoo. Siguro po ang gusto namin ma-raise po yung awareness ng mga tao, hindi lang po mga taga-Tondo, na hindi lang gulo, ingay sa Tondo. Meron din po mga talagang talented individuals na gusto po may pamalas yung talento nila para, yun nga, imbis na bisyo ang gawin is more productive ways para ma-enjoy nila yung buhay nila. Parang gano'n po. Yes, and at the same time, pwede nila kasing kalaunan yan, pwede nilang gawing kabuhayan yan. No? Kahit sabihin mo, kahit sabihin mong ngayon nasa Tondo lang sila, anong malay mo, balang araw, wala na, sa iba na sila tumutugtog. Di ba? O sa mga malalaking hotels and events place, or hindi kaya nasa abroad na sila, no? So, magandang stepping stone yan, yung ganyan, di ba? Although sabihin na natin na maraming mga nagsasabi na entertainment industry and music industry is the ungrateful industry. Sa tingin ko hindi totoo yan eh. It's how you handle it. Kung paano mo i-handle yung iyong pagiging artist from talagang ganun. Wala tayong magagawa. When it comes to old, pag medyo tumanda na ng konti, syempre, medyo nawawala na rin yung priorities ng ating mga tagapakinig na sumunod, no? So meron namang mga bagong darating. So kailangan lang paghanda mo kahit naman sa ang industriya yan eh. No, when you come to pag natapos ka na dun sa prime nung buhay mo, di ba? So kailangan mong paghandaan, di ba? So maganda yung mga ganyan na ginagawa nyo. And at the same time siguro, mas maganda kung hahaluan natin yan ng mga personality development programs, di ba? Seminars para alam din ng ating mga members na ito pala yung direksyon eh. Dapat magawa ko yung direksyon na to. Dapat pagdating ko ng ganitong edad, ganyan, 'di ba? 'Yun. So, pwedeng yun, no? Mas malaking tulong 'yun. Kumbaga, ni-reform mo na sila, tinulungan mo na sila to improve their music and improve their lives at the same time, 'di ba? Nice po. Yan, siguro matanong ko lang, ano, so mula dito, no, dahil nakapagsimula naman na kayo bilang Tondo Music Society, ano, ano ba yung mga plano nyo, no, within this year, mga achievement na pwede nyong, na balak nyong ma-achieve? Mostly po, gusto po namin mas marami pa pong gigs na mag-organize po kami ng mga gigs. As hopefully, meron rin po mga taong tutulong po sa amin, kahit mga independent po or mga nandun po sa mainstream, para tulungan po kaming gumawa ng mas maraming gigs para mas maraming bandang mahikayat na jumoin dun po sa samahan po. At mas ma-expose po yung music nila. Tapos, syempre, mas maitaas rin po yung parang hype ng mga tao sa Tondo na something's going on, parang dun gano'n. Hindi lang sa Makati, hindi lang sa Parañaque, hindi lang sa Mandaluyong may nagaganap ng mga tugtugan, kundi pati dun sa Tondo. Sa Tondo mismo dun na mahikayat silang dumayan para manood, makinig, ganun po. Dapat. Nasubukan nyo na bang, bukod sa mama mo, yung makipag-ugnayan higher than counselors, Halimbawa, City Hall, to support kay your Mayor. yung group, parang gano'n. Ha? Ba, ERAP,
love niya ang Tondo, ha? Artist yan, si Erap. O, di ba? Baka hindi nyo lang nasusubukan lumapit. Hindi pa po pero... Ba't hindi nyo subukan? Kasi alam ko si Erap, pag Tondong pag-usapan malambot ang puso niya dyan. Tondo na, tapos industriya pa ng entertainment, saan siya nang galing, siguradong suportahan kayo niyan. Mayor, tulong po. Siyempre, kailangan mag-submit kayo sa kanya ng formal letter, no? Request to support your group. Minsan ganun lang naman minsan, no? So, ibig sabihin, lakasan lang ng loob minsan yan. Anyway, kung hindi kayong pansinin, wala namang kaso yun At least, you tried it. You tried. Mahirap yung hindi pa nasusubukan, umaatras na. Parang wala pa yung gera Tatago ka na. Oo, sabi na, hindi kaya, no? Kayang-kaya yan, di ba? Kayang-kaya yan. Lalo na pag nakita niya, grupo kayo ng mga kabataan, di ba? So, mali natin, di ba? Opo. EJ, di ba? Subukan ko po. Manawagan ka na ngayon. Malay mo, may nakikinig sa City Hall ng Manila. Okay, sige. Nalalawagan po. Kung nais niyo po kami tulungan, welcome po. For more gigs po. Gusto rin po namin na tulungan yung mga kapwa namin. So, kung makakatulong po kayo, maraming salamat po. Check sa our fan page in Facebook. Ayun po, may fan page po kami. If you wanna check the details po nung samahan. Pati po yung mga pictures, yung mga past events po namin. Okay. Nandun po siya. www.facebook.com/Tondo Music Society. Okay. Or search nyo na lang po sa Facebook Tondo Music Society. Okay. Lalabas po yun. Anyway, ang Skystar Entertainment Productions naman, which is under sa inyong lingkod, no, is willing to support TMS, di ba? So, para kung gusto ninyo ng additional gigs, we can provide you with that, di ba? So, marami kaming shows ngayong 2014. Sali po kami. Pwede kayong sumali. Oo. So, meron kaming mall show, mall tour sa 4 na mall, and meron din kaming events, 2 events, fashion concert siya. So, pwede namin kayong isali doon. So, siguro magkwentuhan tayo mamaya after the program regarding those projects. And may singit ko lang, partner, no? May good news ako. Kasi 'di ba nung nakaraan hindi ko masyadong masabi kung sino yung yung mga bida doon sa Pagador the Musical. Ngayon, kasi wala pang formal talks, no? Puro lang, no? Ngayon, pwede na nating sabihin. Okay. Kahapon, formally, nag-confirm na, no, itong itong Artista Academy finalist, na dating Artista Academy finalist, and she will be playing the lead role, female role, in Pagador. Siya si Marvelous Alejo, no? Nakikita natin siya regularly sa Tropa Mo Ko Andy sa TV5. And of course, yung ating kaibigan, no? Yung ating kaibigan na anong sabi mo? Hindi mo malaman kung leading lady o leading man. Lead character. Lead character na lang. Hello, Gas. Good morning. Si Gas. Good morning, Gas. Actually, masabihan na naman ako ng pambihira naman. Actually, musician din sila from Makati naman. So, nakakatuwa kasi ang saya ng aming usapan kahapon. No, and we're looking forward na masuportahan natin ito. And since it's musical, may mga kompositor kayong mga kagrupo, pwede nating, kasi marami pang mga kantang kailangan na magawa. So, pwede nating itap sila for this project. So, napakaganda nung ating program ngayon at maraming artists na pwedeng sumali doon sa proyekto. Yeah. Panahon na po. Okay. So, may nagpahabol si Sir Mike, ng Caloocan. Good morning, Sir Saldi, RJ, at mga guest ninyo. Pakibati naman si utol niyo, si Ray. Okay. Good morning si utol, okay? At syempre, bago po tayo magtapos, ang ating pong pangatlong song na i-play para inyo pong makapakinggan. Okay. 1, 2, 3, 4. We can do it, baby, come home. Back
time and want to wait. These places are provocative. Sad memories, they pull my sleeves. Drop in time, bring someone, I cry sometimes, my love. We can do it, baby, come on. Back in time, back for more. We can do it, baby, come on. Back in time, back for more. I wonder why it's killing me. You wanna know it's tragedy. My friends are gone, I feel the same. You strung out and turned the page. Drop in time, bring someone, I cry sometimes, my love. Drop in time, bring someone, I cry sometimes, my love. We can do it, baby, come on. Back in time, back for more. We can do it, baby, come on. Back in time, back for more. We can do it, baby, come home. Back in time, back for more. We can do it, baby, come on. Back in time, back for more. Ayan, ang Mushroom, ang kanilang kanta, yung Invisible. No? Napakaganda ng kanilang tunog, para silang Beatles. No? Yes, partner. Okay. So, medyo tapos na ang ating oras, partner. Siguro, bigyan natin ng pagkakataon itong sina BJ, Christian, at EJ para magbigay naman ng kahit na konting parting words. Ano? Okay. Okay, sa ating mga listeners. And, una sa lahat, gusto kong batiin yung pamilya ko. Siyempre, PO3 Norman Ebit, salamat po sa paghatid sa amin. Si Kagawad Sara Ebit po, yung mga kapatid ko, si Mark Royce, Karen. Pati po yung Vice President po ng samahan namin, wala po siya ngayon kasi may work po eh. Si Dexter De Rivera. Tsaka yung mga iba po namin board members, si Hans, si Melvin, si BC, si Adan. Pa mga sumusuporta po sa amin. Pati po si Zay. Sana nakikinig ka, Brad. Okay. Tsaka po yun, wag lang tumigil sa sa musika. Tuloy-tuloy lang. Yun nga, tulad po ng sinabi niyo kanina. Tulungan sana. So kung meron kayong ilalabas, lakasan niyo lang loob niyo. Na may nangyayari na. Kumbaga nasindihan na yung apoy. Hihipa na lang. So
Huwag na kayong tamaring hipan. Tulungan mo kami. Ayan, no? Yan si BJ. How about Christian? Yan. Binabati ko yung mga churchmate ko dyan sa Tondo, ang JKDC. O Jesus ng Kaluwalhatian ng Diyos Church. Yan. Pinapabot ko lang sa kanila, sa mga tumutugtog din. Sana ay idiretso nyo lang ang ang musika nyo. Okay. Yan lang. Okay. EJ. Yun, gusto ko lang batiin yung mga pamilya ko rin. Sila, mama, kila papa, kilala nila kung sino sila. Nagpapasalamat din kami, kila sa bumubuo ng TMS, Tondo Music Society, sa walang sawang pagsuporta, sa mga bandang tumugtog na nung mga nakaraan, at tutugtog pa, sa mga, nga pala po, plug lang namin, Died Out. Bisita kayo minsan. Daan po kayo. Road 10, Salazar Building. Yun lang. Sa tuloy-tuloy lang. Music. Okay. RJ, parting words? Yes, at yun nga, maraming salamat sa Tondo Music Society sa pagbisita sa aming programa. And iniimbitahan ko kayo sa aming series of mall shows sa Pagador mall shows, which will be beginning on March 2 dito sa may Robinson's Place, Imos. Then iikot na yan sa iba-ibang mga malls dito sa Metro Manila. So every month. Then yun nga, abangan ninyo by September The Pagador Musical, starring Marvelous Alejo and Gus Evans, and of course written and directed by yours truly. And maraming salamat sa iyo, partner, sa suporta mo sa aming mga proyekto sa Skystar Entertainment Productions. Okay. And of course, thank you din sa ating mga riders, Okay. Lalo na kay kasamang Jordan. Na nakikinig ngayon. Siyempre kasama niya ang kanyang wifey, si Dea. Sa lahat ng mga sumusuporta sa Skystar, si Ma'am Tess and everybody. Anyway, happy Tuesday uli sa inyo. At moving forward for a better 2014 po tayo lagi. Thank you very much and God bless. Okay, before we end, thank you very much sa ating mga listeners, kay N.A. Jordan, siyempre kay Flor Resma, at siyempre kay Alvin, siyempre sa ating mga texter, kay Sir Mike ng Caloocan, kay Emily, at saka kay Mildred. Okay, still, this is your host. I'm Saldi Lennon. And RJ Laurea. Of course, with us is the Tondo Music Society, BJ, Christian, and EJ. Thank you very much for joining us. See you again. See you next time. Bye-bye.